Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Yung pagtitimpe ng ating mga kapulisan, pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos ligo at pagkain yung mga pulis natin, limited ang movements, and yet na patuloy po silang tumutupad ng kanilang mga tungkulin at hopefully ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po nakabalanda pa rin po yung fire trucks, yung boom truck, yung crane, pati yung mga wing van doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na pulis po doon. So ganun po yung sitwasyon ngayon doon, but the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation no less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate. Naalisin na nila yung mga nakabalandang sasakyan po doon dahil base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila. Ang pinayagan po sa kanila ay magkaroon po sila ng vigil at prayer rally at candle lightning doon po mismo sa loob ng KOJC. But what they did last night po ay bigla po sila nagkaroon ng lightning rally, kung ano-ano po pagtatawag na ginawa, hinarang yung mga sasakyan, at kaya hindi po nagdadaanan po ngayon yung lugar po na yun. At hindi po ang PNP, ang sinasabi po nila, na-restrict po ng PNP yung pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilagay po na barricade or restriction ng PNP. Sa lugar po nila, sa parte po nila naglagay po ng harang po doon.